Tayo'y magsimula na ng ating pagtatapik-tapik. Oo, mainit pa rin ang mga issues ngayon sa bayan natin. At eto nga, unahan natin doon sa napakagandang speech na naman ng ating pinakamakapal na muka na Pangulo ng Bayang Pilipinas na si Bongbong Marcos. Greed must come to an end. Ang ina nyo, kayo lang naman ang kayo lang naman ang sugapa Kayo lang naman ang bilyon-bilyon na ang ninakaw noong panahon ng tatay mo. Hanggang ngayon magnanakaw pa rin kayo. Greed must come to an end. Wala ngang katapusan ang nyo yung pagkasakim ninyo Greed is kasakiman. Walang katapusan ng kasakiman nyo Umantakin mo, ipinanalo ka ng tao tapos hindi ka pa man nagtatrabaho, gusto mo na kagad yung eleksyon sa 2020 yung iniisip nyo. Na mahawakan nyo yung kapangyarihan sa pinakamahabang panahon. Bakit? O kita nyo. Sa sobrang greed ninyo, hindi ba, yung Saldico, yung Martin Romualdez, gano'n na kayaman ngayon, 3 taong ka pa lang sa panunungkulan. Kaya nga, nagtataka ako saan kumukuha ng kapal ng mukha ito si Bongbong para magsalita tungkol dito? Saan siya nakakita ng nakahanap ng kapal ng mukha para imbestigahan yung mga pagnanakaw samantalang sila mismo yung magnanakaw? Yung tatay niya magnanakaw hindi man nila maibalik yung mga ninakaw nila sa atin. Tapos ngayon gusto nila paimbestigahan yung pagnanakaw. Siya ang pumirma ng GAA. Natatandaan nyo, di ba? Sinabi ni Pangulong Duterte, si Ungab, di ba? Meron silang podcast diyan sa yung podcast ni Baste. Sinabi nila diyan kung papaano, nung sinabi ni Presidente nung nasa opening siya ng Tesla. Presidente siya, alam niya yan, hindi pwedeng mangyari yun, hindi totoo yun, etc. etc. Ano nangyari? Gumalaw ang langit nakita yung pagnanakaw nila. Ngayon, binalikan since 2022, pucha yan, mantakin mo, ngayon lang taon na to, 2024 to 2025, December to February. Mali-malitang pera ang kinukuha nila. So, ibig sabihin, if this administration has been the same administration for the past 3 years, di ginagawa na nila yan for the past 3 years. So, greed must come to an end. Kailan matatapos ang kasakiman nyo? Kung una pa lang, nagnanakaw na kayo, ang laki, dinoble ninyo yung budget ng Pilipinas, pero wala naman tayong mga infrastructure, walang mga eskwelahan, hospital. So saan nyo dinadala yung pera? Greed must come to an end. Kailan matatapos ang kasakiman ninyo kapag patay na kayo? Mga walang Diyo talaga kayo. Pakinggan natin itong kanyang bagong speech. Ang abuso at kasakiman sa gobyerno. Yan ang malamang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na investigasyon sa flood control projects. Pero si VP Sara, pinuna ang anyay kapalpakan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pinuna yung kapalpakan. Tama naman si Inday. Ikaw presidente, ikaw pumipirma. Pinsan mo, wala kayong delikadesa. Pinsan mo, Speaker of the House. Tapos nakikita mo na yung ginagawa ng pinsan mo, hindi mo kinokorek. Sinabi ko na yan sa iyo noon, hindi mo ako pinakinggan. Anong ginawa ninyo? Ako yung inano ninyo, ako yung kinasuhan ninyo. Kasi meron akong merong kwento. Merong kwento na hindi ito konektado rito pero merong isang grupo na mga korap. May mga grupo na mga korap, 10 sila. So naghahati-hati sila sa pera na ninakaw nila. Merong isa na umayaw doon sa hatian. Sabi niya, hindi ako pwedeng sumali dyan. Ayoko niyan. Hindi ko yan. Hindi ko kukunin yan. Trabaho lang ako. Kung gusto nyo, kayo na lang maghati. Dahil masyado siyang malinis, alam mo ginawa nung siyam na kasamahan niya? Siniraan siya ng siniraan hanggang sa matanggal siya sa trabaho. Ang pinakamasaklap, nakulong pa siya. Yung pagnanakaw nila, ibinintang sa kanya. Ganyan sa Pilipinas. Ganyan ka magnanakaw, kaganid, kakawatan ng mga nasa gobyerno. Na kung malinis ka, kung lahat sila magnanakaw tapos malinis ka, threat ka sa kanila. Na baka ikaw ang maging sakit ng ulo nila. Kaya yung supposedly kikitain mo, na ayaw mong tanggapin, gagamitin na lang nila yun sa'yo. Baka ipapatay ka.
O kaya magbayad sila ng mga tao na reklamo ka tapos sila mismo yung magtuturo sa'yo. Samantalang sila naman talaga yung magnanakaw, ikaw yung malinis. Ayaw mo lang sumama sa kahayupan nila, putya kalabang ka na nila. Ganyan ang nangyari dito kay Inday Sara eh. Sa gabinete, napapalibutan sila ng mga kawatan at mga kaibigan neto ni Bobo Marcos. Tapos si Inday, gusto lang niya magtrabaho. Wala akong pakialam sa politika, gusto ko magtrabaho. Binigyan niyo ako ng katungkulan, gusto ko lang gampanan. Ayaw nila, sabi hindi. Putya ina, ayaw mo nang magnanakaw. So anong ibig mo sabihin? Matino ka, malinis ka? Ganun kakanain ka namin. Ganun ang ginawa kay Inday. Dahil hindi siya baluktot, dahil hindi siya kawatan, ngayon, di ba, pinapa-impeach siya. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. Ang inan to. Oo, galit talaga kami sa'yo. Ikaw lang talaga ang salot sa bayang Pilipinas na feeling namin kung mawawala ka, aalwa ng buhay namin. Nauna ka na naman mag-speech. Ang tagal-tagal mo nang nadiskubre yung mga ghost projects. Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin kayo. Hanggang ngayon, wala pa kayong nagagawa. Hanggang ngayon, wala pa kayong napaparusahan. May mga tao na nagsusumbong ng katiwalian, putya yun ang kinakasuhan nyo. Yung mga sinusumbong ng mga tao na ordinaryo na wala namang benepisyo, yung si Orly, walang benepisyo yan. Hindi naman yan tumatakbong sa gobyerno. Hindi naman siya miyembro ng gabinete. Hindi naman siya bilyonaryo. Pero naglahad siya ng kanyang experience dahil nga naawa na siya sa bayang Pilipinas. Mantakin mo, siya pa ang gustong ipakulong. Siya pa yung inirereklamo, samantalang itong mga hudas na ito, na mga nakabarong, putya malayang nakakapamuhay ng marangya. Tapos gagamitin pa yung paghihirap ng mga Pilipino para sa kanyang talumpati. Walang hiya ka, wala ka pang nagagawa para sa bayan mo, nagtatalumpati ka na naman. And as I have said before, their rage is valid. Pagod na pagod at galit na raw ang mga Pilipino sa gobyerno dahil sa kapalpakan at hindi natutupad na pangako. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa galit na daw ang tao sa hindi natutupad na pangako. Sino ba nangako? Di ba ikaw ang nangako? Ikaw ang nangampanya. Ikaw ang kung ano-ano ang binanggit mo sa iyong panliligaw sa bayang Pilipinas nung tumatakbo ka. Galit na ang tao sa mga pangakong hindi natutupad. So hindi mo natutupad yung pangako mo, galit ang mga tao. Ba't nandiyan ka pa rin? Speaking of delikadesa, dapat lumayas ka na dyan. 3 taon wala kang nagawa. 3 taon puros kagaguhan lang yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Ang kapal pa ng mukha mo magtalumpati. Antayin ninyo yung nangyari kay hari ng Babylon. Antayin mo mangyayari sa iyan, tinan mo. Lumpati niya sa harap ng mga vice-gobernador. Ayon kay PBBM, makatwira naman ang galit ng publiko. Kaya ang utos niya sa mga lokal na opisyal, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Nauna ng binanatan. Ibalik yung tiwala, ibalik yung pera ng taong bayan. Mamuhay kayo ng naaayon sa inyong sinusweldo. Mamuhay kayo ng tugma sa pamumuhay ng constituencies ninyo. Ibalik ninyo pera ng taong bayan, huwag kayong magnakaw, magserbisyo kayo. Dahil hinalal kayo ng tao hindi para magkaroon ng maraming bodyguard, makapagpaaral ng mga anak sa abroad, kumulimbat ng pera ng taong bayan, magpagawa ng mga mansyon, resort at kung ano-ano pa. Hindi yan. Nilagay kayo dyan sa posisyon para magserbisyo kayo sa mga taong dapat pinapayaman nyo yung mga constituents nyo. Hindi yung pamilya ninyo. Mga hayop kayo. Vice President Sara Duterte ang umano'y unstable na administrasyong Marcos. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni VP Sara ang aniyay paulit-ulit na kapalpakan ni Pangulong Marcos. Kasama riyan ang pagpili ng Pangulo kay Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker na nakatanggap umano ng suhol sa isang kasino.
Tuloy din daw ang flawed judgment ni PBBM nang magpalit ng liderato sa Kamara at Senado. Pero kontrolado pa rin daw niya ang investigasyon sa flood control projects. Babala pa ng bise, darating ang araw na tatawid sa Malacanang ang issue sa korupsyon. Ayun nga ang pinipigilan ni Lacson. At saka ni Tito Soto. Yung tumawid sa Malacanang, si Lacson, si Tito Soto, at saka yan si Remulla, yun ang pinipigilan nila. Yung tumawid dyan sa Malacanang. Pero kahit na anong galing nila, kahit na gaano karami ang perang ninakaw nila, lagi niyong tatandaan, walang ibang mas makapangyarihan pa sa Panginoon. Kapag ang Panginoon ang nagdala ng mga bahana yan sa Malacanang, wala silang takas, mga bossing. Kaya they keep on challenging ang kabutihan. They keep on challenging the heavens above sa paggawa nila ng kademonyohan. Pag gumalaw ang langit at unti-unti nang gumagalaw ang langit, kahit gaano karami ang pera na ninakaw netong mga hudas na ito, lagi niyong tatandaan, matatapos din yan. Hindi nila kayang gamitin yan doon sa wrath, sa galit ng langit. Pero hindi nagustuhan ng palasyo. Siyempre, hindi magugustuhan yan ng payaso. Anong payaso? Palasyo. Hindi payaso. Nagawa nyo naman payaso si Claire Castrong Ogag eh. Ang mga biradang ito ni VP Sara. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos. Ang tangi daw alam ni Inday, sirain ng Pangulo. Hindi mo na kailangan sirain ng sirana. Sira ulo yan eh. Parang ikaw din luka-luka ka. Hindi mo na kailangan siraan ng taong sirana. Pag upo pa lang sa posisyon niyan, kawatan na kagad dyan. Kinana kagad nila yung asukal. Tandaan ninyo na laglag si Vic Rodriguez. Hindi ba? Pagkatapos niyan, may mga flag ceremony, flag racing, may pulbus-pulbus pa sa ilong yan. Sinabi pa ni Inday Sara, alas 10 ng maga, amoy alak yan. Pagkasimula pala, actually hindi pa nagiging presidente si Bongbong Marcos. Hindi pa nagiging presidente si Bongbong Marcos, sira na yan. Ba't mo pa sisiraan? Hindi mo na dapat siraan pa yung sira na. Kaya ka nga kinuha niyan, Claire Castro, dahil tanga yan. Hindi ka naman kukunin, wala ka namang credentials eh. Kaya ka nga kinuha dyan dahil tanga yan. Tingnan mo, dahil sa kadaldalan mo, dahil sa kaanuhan mo, kaipalan mo, nakapagbitaw ka ng salita na nagamit ng depensa ni Pangulong Duterte para sa kanilang interim release na kahit anong deny mo, dahil fake news peddler ka, anong nangyari? Hindi mo ma-deny. Why? Because sinabi mo dyan sa press briefer, lahat ng lalabas sa bibig mo, statement yan ng Malacanang. So nung sinabi mo that Malacanang will not intervene sa lahat ng mga gagawin ng ni kampo ni Pangulong Duterte at ng ICC, they used it para sa kanyang interim release request. Why? Ang sinabi nila doon, ang Pilipinas ay walang pagtutol. Walang pagtutol doon sa interim release. Ngayon sinasabi niyo, wala kami sinabing ganyan. Gaga. Tanga ka talaga, ikaw mismo ang nagsabi na ang Malacanang ay hindi tututol at hindi hahadlang sa lahat ng mga hangarin ng depensa, ng prosekusyon, ng ICC. Wala kayong pakialam dahil hindi nga kayo miyembro, sumulat pa yung amo mo kay Inday Sara na ngayon yun ang ginamit nila at mukhang malakas ang laban nila ngayon dahil sa kabobohan mo. Kaya naku po, Claire Castro, lagot ka sa amo mo. Pag si Pangulong Duterte nakalabas, pag si Pangulong Duterte na house arrest, lagot ka sa amo mo. Bakit? Kasi nga, masyado kang madaldal. Hindi ka naman dapat nagsasalita ng walang basbas ng Malacanang. Salita ka ng salita. Junior. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control project. Pinapaimbestigahan niya para ilihis niya yung sarili niya. Tsaka walang anomalya noong panahon ni Pangulong Duterte kasi walang kaso eh. Wala ngang kaso si Pangulong Duterte dyan sa war on drugs eh. Doon pa kaya sa korupsyon sa dami ng kalaban ni Pangulo nung panahon niya, media, vlogger. Imposible naman na wala man lang kahit isa na lumabas ang pangalan ni Pangulong Duterte sa pagnanakaw. Hindi sinisigaw ng tao noon pagnanakaw. Ang sinisigaw ng tao noon, yung nga lang si Pangulong Duterte, naglitsyon nga lang sa birthday, laking issue sa inyo eh.
Umuwi nga lang si Pangulo para matulog at magpahinga sa kanyang bahay. Laking issue sa inyo eh. Kung may pagnanakaw nung panahon na yun, dapat lumabas na yan. Pero walang lumabas, di ba? Ang sinasabi niya, mayroon daw sinabi si Pangulong Duterte na corrupt din ako, kaya lang naubos ko na. Ang tawag doon, sarcasm, joke, ang tawag doon. Boba. Masyado kang gullible. Oo, lahat ng mga Bisaya alam nila, magaling mang-urot yan si Pangulong Duterte. At pag sinabi niya, lalong-lalo na binanggit niya doon sa setting na icebreaker ang dating, hindi totoo yun. It's the other way around. Masyadong bobo, pati sarcasm, hindi na naiintindihan. Hindi na rin nakapagpigil ang palasyo sa pagkukomento sa girian ni Romualdez at dating Senator. Hindi nakapagpigil ang palasyo sa girian ng Speaker of the House at saka dating Senate President. Hindi ba spokesperson ka ng Malacanang? Bakit pati dito sa awayan ni Chis Escudero at saka ni Romualdez may pakialam ka? Yan yung sinasabi natin delikadesa. Ito ang problema kapag magpinsan yung mga nasa gobyerno, magkakapatid yung mga nasa gobyerno. Kasi magtatakipan yan, tingnan mo. Ginagamit ni Bongbong Marcos yung kabobohan ni Claire Castro para depensahan yung pinsan niya. Akala ko ba nag-iimbestiga kayo? Maraming mga expose, lumalabas yung mga pangalan na yan. Kung talagang independent kayo at nag-iimbestiga kayo at partial kayo, kayo ay wala kayong kayo ay balance, kayo ay impartial pala. Impartial kayo ay balanse, wala kayong kinikilingan dahil kayo nga ang nag-iimbestiga. Bakit nyo pinagtatanggol si Martin Romualdez? Bakit kayo nagsasalita? Ang Malacanang pa mismo ang nagtatanggol kay Martin Romualdez. So ibig sabihin, kung si Zaldico, amo niya si Martin Romualdez, the fact na pinagtatanggol ng Malacanang si Martin Romualdez, talagang papunta ng Malacanang yung investigasyon na yan kung matino lang. Kaya nga nila tinanggal si Magalong. Isipin mo, ikaw ang nagtalaga kay Magalong, tapos paiimbestigahan mo si Magalong. Tanga ka ba? Ganyang kabobo si Bongbong Marcos, Diyos ko po. Sa totoo lang, wala talagang kakwenta-kwentang tao. President Chis Escudero. Giit ng palasyo, mananatiling inosente ang mga dinadawit sa isyong ito hanggat walang nahahatulang guilty batay sa mga... Naman pala bakit kung ipako nyo sa krus ang mga diskaya, ganun-ganun lang wala pa naman desisyon ng korte tungkol sa kanila, wala pa nga silang kaso So nung si Martin Romualdez ang nasasakdal, hindi pa siya guilty. Hanggat walang... Bakit si Pangulong Duterte, kung makapagsalita kayo, parang guilty na wala pa namang verdict ng korte. Double standard kayo, no? Kayong mga hayop talaga kayo, wala talaga kayong matinong ginawa sa mga buhay ninyo. Pati dyan sa mga talumpati ninyong pangtanga. Diba? Saan ka naman? Katulad yan, yung Zaldico. Kung talagang gusto nyong mahuli yung Zaldico, simple lang. Si Arnie Teves nga, nakansilan nyo yung passport. Si Alice Guo, nakansilan nyo yung passport. Si Harry Roque, nakansilan nyo yung passport. Diba? Lahat kaya nyong gawin. Bakit hindi nyo magawa kay Zaldico? Bakit hanggang ngayon si Zaldico nakakapagpalipat-lipat, paikot-ikot pa sa mundo? May sakit sa puso, puros mahahaba yung biyahe. Di ba? Tapos ngayon pinag-resign nyo pa sa Kongreso para hindi na siya mapatawag sa Kongreso. Yung style nyo bulok. Nagawa nyo yan sa mga kalaban nyo noon, ba't hindi nyo magawa kay Zaldico? Kasi nga, alam nyo, ayaw nyo talagang pauwiin si Zaldico sa Pilipinas kasi mahinang nilalang si Zaldico. Bibigay at bibigay yan. Pag yan under pressure, magsasalita yan sinong amo niya. At alam ko na kung sinong sasabihin yan, Romualdez tsaka si BBM, yun ang amo niya. Yung pera dinadala sa Aguado, sa Malacanang. Yung pera dinadala naman sa bahay niya dyan sa Forbes Park. Bakit nagdadala pa sa Aguado? Ibig sabihin, merong taga Malacanang na kumukubra din ng mali-malitang pera na yan, di umano. Di ba? Ebidensya. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa... Ganun din. Wala rin nagagawa yung mga talumpati mo, talumpati ni Bongbong. Ang kailangan natin aksyon, ang kailangan natin resulta. Wala nga Tagal-tagal na, 3 years, magpo 4 years na, wala pa ring resulta.
Tapos ngayon, napakaganda ng talumpati ni, ni Escudero. Si Escudero ay isang abogado. Hindi yan magsasalita nang wala yan ebidensya. At tandaan nyo, noong BICAM at noong small committee, siya na ang Senate President. Magugulat kayo, baka yung blankong item, baka magsilabas yan. Putang ina, pinirmahan ni Bongbong yan. The buck stops on Malacanang. Baka matai ka, Claire Castro, di mo na naman alam kung paano mo pagtatanggol yung tanga-tanga mong amo. Pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Sa privilege speech kahapon ni Escudero, itinuturo niyang mastermind si Romualdez sa mga akusasyon laban sa kanya at sa Senado kaugnay ng flood control projects. Sarsuela lang daw yan ni dating House Speaker. Ang talumpati na yan ni Escudero, pinanood ng personal ni VP Sara. Tila nag-cheer pa ang bise matapos magsalita si Escudero. Kinamayan din si Senador Cheese ng mga kapwa-senador, kabilang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pero parang may pinatamaan si Lacson sa isang post. May kasabihan daw na the loudest one in the room is the weakest. Wala siyang binanggit na pangalan, pero mas mainam daw na hindi na lang pansinin ang taong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayun, di ba? Yan yung sinasabi natin. I-apply nyo sa mga sarili ninyo yaang mga statement, komento ninyo, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala